Pinakakakaibang lugar na ginawang tirahan ng mga tao. Pag sinabing bahay, may naiisip ka kaagad na litrato o itsura ng isang bahay. Pero hindi lahat ay may ordinaryong bahay dahil may ilang nakatira sa kakaibang lugar at pag-uusapan natin yan sa videong ito. Nakatira kasama ang mga damit. Noong 2008, napansin ng 57-year-old na lalaki mula sa Fukuoka, Japan na tila palaging nawawala ang pagkain na naiiwan niya sa kanyang kusina. Noong una ay akala niya na guni-guni niya lang ito hanggang sa madalas na itong nangyayari. Kaya naman, agad siyang nag-set up ng mga camera sa kanyang bahay upang makita kung sino ang magnanakaw. Doon niya lang nakita na may kasama na pala siyang babae sa bahay. Ang babaeng iyon ay ang 58-year-old na si Tatsuko Horikawa. Sa loob ng isang taon, tumira si Tatsuko sa enclosed shelf ng closet ng lalaki. Sa katunayan, naglagay pa nga siya ng kanyang sariling kutsyon doon. Nakapasok siya sa bahay nang naiwan itong bukas ng lalaki. Di nagtagal ay hinuli rin si Tatsuko ng mga otoridad. Apartment sa mall. Noong 2003, nagpunta ang artist na si Michael Townsend sa Providence Mall sa Rhode Island. Habang naglalakad, may napansin siyang espasyo sa mall na hindi na-develop at biglang may naisip ang kanyang artistic mind. Napagdesisyonan niya na siya na ang mag-develop ng espasyo at titira pa siya dito. Kaya naman, sa tulong ng kanyang mga kaibigan, nakuha nilang pumasok sa mall dala-dala ang ilang construction materials. Siyempre, nagawa nila ito dahil hindi naman madaling makita ang espasyo na natatakpan ng cinder blocks. Nang matapos ang project, nakabuo siya ng isang buong kwarto mula sa espasyo na may mga gamit at may kuryente pa nga. Ang wala lang sa kwarto ni Michael ay CR, kaya ginagamit niya ang CR ng mall. Sa loob ng 4 na taon, tumira si Michael dito hanggang sa nahuli siya noong 2007. Underground house. Noong nawala ng bahay si Sean Heron, may naisip siya kung paano gumawa ng sarili niyang bahay. Nagsimula siyang maghukay sa lupa at gumawa ng kanyang sariling underground na bahay, malapit sa isang park sa New Mexico. Nagtagumpay si Sean at nakagawa nga siya ng kanyang sariling tirahan sa ilalim ng lupa. Nasa 8 feet ang lalim ng bahay ni Sean at sa loob nito ay may sariling higaan siya at may drawers at closets para sa kanyang mga gamit. Para sa kanya, mas payapa ang buhay kapag mag-isa ka lang at nakatira sa lugar kung saan hindi ito nasisikatan ng araw. Agree ka ba? Front door sa kuweba. Isang araw, napansin ng empleyado ng Department of Energy sa New Mexico na may usok na lumalabas mula sa isang kuwebang pagmamayari ng department. Nagtaka siya kung saan lang galing ang usok at noong nakita na niya ang pinagmulan nito, agad siyang nagulat. Mula pala ito sa stove ni Roy Moore, isang 56-year-old na lalaki na 4 na taon nang nakatira sa kuweba. Sa loob ng kuweba ay mahahanap mo ang higaan ni Roy. May stove kung gusto niyang magluto, solar panels at satellite radio. Ang nakakatawa pa nito ay may sariling front door si Roy sa kuweba. Agad lang ring pinaalis si Roy sa kuweba nang malaman ito ng mga otoridad. Ang clingy na ex-boyfriend. Isang araw, bigla na lang nakarinig ng ingay ang isang babae mula sa attic ng kanyang bahay sa South Carolina. Noong una ay hindi lang ito pinansin ng babae hanggang sa may mga nahulog ng mga pako mula sa kisame. Agad nagpunta ang kanyang mga anak sa attic upang i-check ito at nagulat sila sa kanilang nakita. May lalaking nakatira doon at ang lalaki ay ang ex-boyfriend ng kanilang ina. Bagong laya mula sa kulungan ng lalaki at wala itong matirhan kaya nagpunta siya sa attic ng kanyang ex at tumira doon sa loob ng 4 na linggo. Ang nagpalalapas sa sitwasyon, halos 12 years nang hiwalay ang lalaki sa may-ari ng bahay at dahil walang CR sa attic, mga cups mula sa fast food restaurants ang ginamit niya para mag-CR. Alam mo naman siguro ang ibig kong sabihin. Bahay na may gulong. Sa ilang beses na dumadaan ng babaeng postal worker sa isang parking lot, nakikita niya ang 2 madungis na bata. Isang batang babae at isang batang lalaki. Dahil dito, tinawagan niya ang child welfare na hanapin ang mga bata at nagulat sila sa kanilang nalaman. Kaya pala palaging nandoon ang mga bata ay dahil nakatira sila sa abandoned school bus. Parang mahirap pakinggan, di ba? Pero sa totoo, ang abandoned school bus ay hindi ganoon kapangit tirhan. May kuryente dito,
tubig, aircon at may CR pa sa loob. Dahil nakulong ang mga magulang ng mga bata, iniwan sila sa kanilang tiyahin na nahihirapan namang bantayan sila dahil sa dami ng trabaho. Nang makalaya ang mga magulang ng mga bata, ipinagpatuloy lang nila ang pagtira sa bus at ayon sa balita, nagtatrabaho ng mabuti ang mga magulang upang mas pagandahin pa ang kanilang tahanan na dati ay school bus. Sealand. Noong World War II, itinayo ng UK ang Ruff's Tower bilang isa sa mga Mountseal forts sa North Sea upang protektahan ang kanilang shipping lanes mula sa German aircrafts na nagbabagsak ng mga mines. Pagkatapos ng gyera, naging abandoned ito at pinasok ito ng mga pirate radio broadcasters hanggang sa pumasok sa eksena si Paddy Roy Bates. Noong 1967, pinaalis ni Bates ang mga pirate broadcasters at kinuha ang kontrol ng Ruff's Tower. Sa taon ding iyon, pinangalanan niya itong Principality of Sealand at idineklara ito bilang isang panibagong bansa kung saan siya ang pinuno. Sa katunayan, may makikita ka pang flag sa platform na parang isang tunay talagang bansa. Pero dahil hindi ito kinilala sa international scene, may tuturing lang na micronation ang Sealand. Gayunpaman, sa mga sumunod na taon, doon nanirahan ng pamilya ni Bates at pati na rin ang ilan sa kanyang mga associates. May ilang grupo na sumubok kunin ang Sealand mula kay Bates pero nabigo silang lahat. Kahit noong 1978, nang inatake ng mercenaries ang Sealand, nakuha pa ring depensahan ni Bates ang kanyang sariling micronation. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.